Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. So tingnan natin kung ano yung energy ng person mo para to sa mga no contact situation na nakikibalita sa kanilang mga person. So be open-minded. Hindi halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming salamat. Give me the message for collective. Ano yung current energy ng person mo? Yung iba sa inyo, meron kang kadiling na nasa ibang bansa o pwedeng nangangarap mga ibang bansa. Meron akong nakikita or pwedeng ibang lahi yung iba sa inyo. Or lumaki sa ibang bansa. Ganon. Meron akong nakikita ditong Gemini, Libra, Aquarius. Merong Sagittarius, Virgo, Taurus, and Capricorn. Scorpio, Cancer, and Pisces. Meron ding Aries, Leo, Sagittarius. So, mga ilan yung Virgo, Taurus, and Capricorn. Okay? So, dito lumalabas meron kang person dito na nasa ibang bansa or pwede rin ikaw to, yung nasa ibang bansa, no? Nagsimula yung betrayal dito. Meron akong nakikitang betrayal dahil may distance. Yung isa nasa ibang bansa, yung isa nasa Pilipinas, ganon. So, lumalabas meron ditong eksena na kung saan ang hiwalay na naganap dito ay dahil sa distance. Meron akong nakikitang tao na nag-betray, okay, kung bakit meron ditong nasasaktan, ganon. So, malakas yung Gemini, Libra, and Aquarius. So, nakikitaan ko dito, nung lumayo yung kapareha niya, dun nagkaroon ng betrayal, okay? So, yung iba, no? So, yung iba sa inyo, nakikitaan ko dito, merong umiyak, merong nasasaktan, merong nakakaranas ng kapighatian dito, no? Kasi, nawala yung tiwala, ganon. So, na-feel ko dito, pwedeng meron ditong tao na hindi niya akalain na magagawa sa kanya yung kapareha niya dito, okay? So, lumalabas din dito, no? Kahit may nangyari siya sa kanyang ganito, yung pain, or pwede rin ikaw nasaktan ka dito sa tao na to, mahanap mo yung balanse dito. Sinasabihan ka dito, yung nasaktan dito, na nakaranas ng ganito, ito yung paraan para may pag-angat na mangyayari sa'yo. Yung sakit na nararanasan mo, meron niyang kaakibat or merong kapalit na kaginhawahan para sa'yo. Pwedeng ito yung pain na naramdaman mo dito, ito yung magpapabago sa'yo. Okay? Pwedeng magpapabago sa mindset mo, magpapabago para lumago ka, or pwedeng meron ditong pagbabago na magaganap sa'yo. So, dito sinasabihan ko dito, wag mo tong panghinayangan, wag mo tong iyakan kasi pwedeng tinanggal to sa buhay mo para maituwid mo yung landas mo. Kasi meron ditong magandang naghihintay sa'yo, meron ditong pag-angat na mangyayari sa'yo. Tinanggal to sa buhay mo para dire-diretso yung pag-angat mo. Okay? So, dito lumalabas din dito, pwedeng meron kang person dito na pwedeng user, pwedeng habol lang sa'yo yung pera, or pwedeng pinagkwartahan ka ng tao na to. So, ito lang yung nakikita ko dito, no? Kung bakit nasaktan ka dito. Pero nafe-feel ko dito, okay, dahil lumabas ang The Chariot, meron ditong balanse na mangyayari sa'yo. Kumbaga, mabubuo mong muli yung puso mo na nasaktan dito, okay? Kumbaga, sinasabihan ka dito, kahit nasaktan ka dito, huwag mong sasarahan yung puso mo, okay, para sa pagbabago. Kasi nakikita ko dito, pwedeng meron ditong tao na magbabalik sa buhay mo, or pwedeng meron tao na papasok sa buhay mo, pwedeng bagong person to, okay, bagong pag-ibig, ganyan. So, sinasabihan ka dito, yung pain na naramdaman mo, ito yung paraan para mabuo mong muli yung sarili mo, okay? So, dito, lumalabas din, yung iba sa inyo, kaya ka
sinasabihan dito ng huwag mong sarahan yung puso mo kasi pwedeng yung iba sa inyo makaranas ka ng trust issue dito. Yung bang tipong ayaw mo na magtiwala, ayaw mo nang sumugal muli, ayaw mo nang magkaroon ng bagong relasyon. Yung bang tipong gano'n, ano. So, sinasabihan ka dito, huwag kang madadala. Huwag kang madadala sa mga pinagdaanan mo dito, sa pain, sa mga masakit na experience na naranasan mo. Sinasabihan ka dito na merong taong darating sa buhay mo na babalanse sa'yo, okay? Yung hindi ka gagamitin lamang. Kaya lang dito may takot ka eh, pero ganun pa man, sinasabihan ka dito na kaya mo to, kaya mo tong malampasan, okay? Kasi dito talagang lumuha ka. Kaya puwedeng yung iba sa inyo nakaranas ka ng trauma. So dito, ikaw yung magpapasya kung kailangan bang ilaban o kailangang i-let go 'to or kailangan kang sumugal muli or manatiling stuck dito, gano'n. So, ikaw yung pinakamagdedesisyon dito, ikaw yung, magpapasya dito kung ano yung gusto mong kahantungan, okay? So, lumalabas din dito sa Five of Cups, nakikitaan ko dito na andun yung lungkot. Puwedeng yung iba sa inyo, puwedeng yung iba sa inyo 5 taon na nagsasama, nasayang yung 3 taon, mga gano'n. So, merong or 5 taon na pagsasama, gano'n. So, merong panghihinayang, okay? Yung iba sa inyo para bang 5 taon. Do'n sa 5 taon na yun, nagsama kayo ng 2 taon, then LDR kayo ng 3 taon. So, yung iba sa inyo, pwedeng yung LDR na nangyari kasi merong distance na naganap. Doon nag-start yung betrayal, okay? So, dito, kumbaga, nakikitaan ko dito yung iba sa inyo, na-side ka. Ay, minsan na-side, yung pang tipo na, doon mo naramdaman yung feeling empty, okay? Yung tipo na na-side na yung emotion mo pagdating sa tao na to. So, darating ka sa point na gano'n na masasaid ka, mawawalan ka na ng gana. So, dito, yung iba sa inyo, pwedeng sariwa pa kaya nasasaktan ka. Pero papunta ka sa punto na mawawalan ka na ng nararamdaman sa tao na to. Ngayon, napasok pa yung mga alaala sa isipan mo, yung mga pinagsamahan nyo at doon ka nasasaktan sa mga ginawa ng tao na to. Pero kaya mo tong lampasan tong tao na to, kaya mo tong pakawalan, okay? Kasi yung iba sa inyo, pwedeng mawawalan ka na ng nararamdaman dito dahil sa mga nagawa sa'yo once na nagising ka rito, okay? Ayan, so ikaw yung magpapasya dito kung mananatili kang stuck or mananatili kang mag-keep going, okay, sa destination mo. Ayan. So, dito, meron akong nakikitang pagbabago na mangyayari dun sa iba, mabilis na pagbabago or pwede rin sabihin, pwedeng magpapasya ka dito na ito na yung time para sa pagbabago, ito na yung time para sa moving on. Pwedeng iba sa inyo magkaroon ng realization dito. Yung iba hindi halos lahat. So, lumalabas din dito, nakikitaan ko dito, yung iba sa inyo meron kang marireceive na mga mensahe, mga balita, okay? Pwedeng tungkol sa taong ito. Yung iba sa inyo pwedeng mayroon kang mabalitaan dito sa nakaraan mo na nahihirapan sa sitwasyon. So, meron akong nakita dito kang person na bankrupt or pwede rin sabihin hindi umunlad, hindi umasenso. Pwedeng nahihirapan sa sitwasyon pagdating sa kaperahan dito, okay? Kasi dito, yung iba sa inyo na pwedeng ikaw yung nasa ibang bansa, ikaw yung nagbibigay ng source dito sa tao na to, pero ang sinukli dito sa pait, okay? Sakit ng puso, ganyan. Pero ganun pa man, matatauhan ka dito, okay? So, dito, talagang may umahas. Merong umahas. So, medyo tuso din to, Ito rin nakikita ko. So, nakikitaan ko dito, sobrang na-stress ka din sa tao na to. Ito yung nagbigay ng hirap sa'yo, okay? Yung iba sa inyo, malakas yung Gemini, Libra, and Aquarius. Pero ikaw din yung tatapos dito, okay? Ikaw din yung magdidesisyon dito na kailangan ng tanggalan to, kailangan ng tapusin to, kailangan piliin yung sarili dito, okay? So, pwedeng yung iba sa inyo, andito ka sa stage na tinuturuan ka maging wais, tinuturuan ka
napakiramdaman yung sarili mo, okay? Minsan kapag ikaw'y nasasaktan, mismo ang sarili mo ang tanungin mo, kailangan pa bang ipaglaban 'to? Kailangan pa bang magpatuloy? Kailangan pa bang umasa dito, okay? So, ikaw yung tatanungin dito at siyempre i-vision mo din kung ano yung kahihinatnan mo, okay? Kung mananatili ka or yung kasi siyempre iba sa inyo mahal mo 'to, eh, ayan. Pero gano'n pa man kung pananatili mo pa ring maging bulag-bulagan dito, dito ka papunta sa Ten of Swords, okay? Lagapak, ayan. Para kang hindi natuto sa nakaraan. Okay? Pero ganun pa man, ikaw yung magpapasya dito. Kasi ikaw yung susi kung kaya, ikaw yung susi para tanggalan to. Okay? Kailangan mo lang dito itapang lakas ng loob at maging buo. Okay? Maging buo sa desisyon mo. Okay? Ayan. Yan lang yung nakikita ko, no? So, dito binibigyan ka dito ng talino. Talino sa pagpapasya. Ikaw mismo. Kapag halimbawa, umaasa ka pa rin dito at ang pangit ng naranasan mo sa tao na to, pero umaasam ka pa rin dito na magbabalik to, ikaw mismo yung magtanong sa sarili mo, handa ka bang masaktan muli rito? Okay? Ayan, ito na yung mensahe. So, tingnan po natin, ano, dito sa Love Oracle card. Give me the message. So, hindi halos lahat makaka-resonate dito. Ano pa yung mensahe? So, di ba, karmic relationship to, hindi to masasabi na yung mga twin flame na magbabalik, yung mga tipo na naghiwalay kayo, hindi sinasadya yung nangyari, pero ito lumalabas dito na karmic relationship to, na kung saan lesson na kailangan mong i-let go at tinuturuan ka dito na matutunan mahalin yung sarili mo, okay? So, pwedeng ito yung nagbigay ng lesson, okay? Or pwedeng ito yung nagtuturo sa'yo para makita mo yung halaga mo, para matutunan mong mahalin yung sarili mo, okay? So, meron ditong cases, ano. So, ito na yung time for self-love, okay? Kasi dito, pwedeng ikaw yung tipo ng tao na giver ka, ikaw yung bigay ng atensyon, oras, panahon, pero dahil meron ditong naging tuso or meron ditong betrayal na nangyari, hahayaan mo na lang ba na ikaw lagi ang mag-e-effort? Ikaw mismo yung tatanungin dito, okay? Kahit hindi mo hulaan tong taong ito, no? Ikaw mismo ang magtatanong sa sarili mo. Kasi ramdam mo naman dito kung anong klase tong karelasyon mo, okay? Kaya sa tinan pa natin dito, no? Give me the message. So dito, meron ditong snake. So may snake, ano, dalawang beses na lumabas yung snake. Kung makikita mo dito sa Five of Swords, may ahas. Then ahas, okay? So, nakikitaan ko dito in other woman. Meron kang katalo na ibang tao na involved dito sa person mo. Pwedeng other woman, other man, okay? So, meron ditong nasa gitna or meron ditong umahas. Yan. So, madaling salita, ahas. So, the dragonfly. So, binibigyan ka dito ng kaliwanagan, ano, na malaman mo yung totoo na lahat ng mga katanungan mo magkakaroon ng kusang kasagutan dito, okay? Yung matipong ikaw yung mga katuklas kung anong desisyon yung tatahakin mo or kung ano yung gagawin mo, okay? Para sa sarili mo. So, dito, sinasabihan ka dito, ito na yung time para sa paghilom, okay? Healing, or pagbabago, transformation. So, healing heart. Lumabas yung healing heart. So, ito na yung time na ikaw mismo yung magtahi ng puso mong nawasak dito, okay? Kasi nasaktan ka dito sa Three of Swords. So, ito na yung time para hilumin mo yung puso mo, palayain mo yung sarili mo sa toxic na relasyon, okay? At maging sa addiction. Pwede nga iba sa inyo, kahit nasasaktan ka, umaasa ka pa rin dito na magbabalik tong tao na to, no, which hindi to normal. Pwedeng sabihin na dun papasok yung addiction and obsession. Pwedeng hindi love yung nararamdaman mo dito sa taong ito. Kasi nasaktan ka na pero hinahabol mo pa, 'di ba? Pwedeng addiction yan o obsession, okay? So iba yung love, okay? Give me the message.
Kumbaga ikaw na yung maghihilom sa puso mo or ikaw na rin yung magtatanong sa sarili mo. Ayan. So, merong camera, no? Pwedeng iba sa inyo, ito na yung time para matuto ka sa nakaraan, gumawa ka ng mga bagong memories na kung saan yung masaya naman, okay? So, dito binibigyan ka ng pangunawa sa sitwasyon na kinakaharap mo. Binibigyan ka dito ng kaliwanagan, okay? Yung iba sa inyo, no, kung ikaw man yung nasasaktan, pwedeng meron ditong bagong broken hearted, pwedeng 3 months, 4 months, hirap pa rin siya makarecover, mga ganyan, ano. So, dito coffee cup. So, meron kang makikilala dito. Ito lang yung mensahe, ano. Kumbaga, meron ka ditong tao na makakausap sa sitwasyon mo. Pwedeng siya yung tipo ng tao na magbibigay ng kaliwanagan sa'yo, magbibigay ng advice sa'yo, or pwede rin siya yung tipo ng tao na ililift up ka, okay? Itatayo ka or bibigyan ka ng lakas ng loob na kayanin tong pagsubok na to, okay? So, ito na yung time for sa sarili mo, ganyan, okay? Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.